Isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Welcome po sa Prayer Line, JRAM Online Prayer Hangout. Alam niyo po, labis po akong natutuwa kapag nakikita ko po ang ating mga kapwa Pilipino na naninirahan na sa iba't ibang bansa, labas ng Pilipinas, na marunong pa pong magsalita ng Tagalog. Hindi po nalilimutan ang ating sariling wika. Ngayon pong gabing ito sa prayer line, nakakatuwa po dahil ang ating pong mga kapatid sa Panginoon na naninirahan po sa Saskatoon, Saskatchewan, Canada, sa pangunguna ng kanilang associate pastor na si Pastora Amy Perez, ang siyang mangunguna po sa ating prayer line, kasama ang mga small group ministry leaders at mga volunteers na nanguna sa praise and worship. At bago po natin sila samahan at tayo po ay mapagpala, tayo po muna ay manalangin ng sama-sama. Buong puso po kaming lumalapit sa iyo, aming Panginoong Diyos. Nananalangin po kami na loobin niyo po na lahat po kami na nakatunghay sa programang ito ay marinig lamang ang inyong tinig sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang salita. At mamasdan lamang po namin ang inyong napakayamang kabutihan at biyaya sa buhay ng mga lalaki at babaeng naglingkod, Panginoon, upang mabuo ang programang ito. Ngayon pa lamang ay binabalik na namin sa inyo ang lahat ng papuri. Nagpapasalamat din po kami sa buhay ni Pastora Amy Perez sa kanya pong pagpapasakop sa inyong kalooban upang ikaw ay kanyang paglingkuran at ikaw ay kanyang sundin sa kanyang pamumuhay. Pagpalain mo po siya, 10 ng kanyang pamilya at mga kamanggagawa, Panginoon, nang sa gayon ay sama-sama po naming maitaguyod ang aming church mission, that is to proclaim Christ to the cities and nations through the gospel. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba kayong magpuri sa Diyos? Kung handa na po kayo, tapikin niyo po sa balikat, yung pong katabi ninyo sa upuan, at sabihin po nating, halina't sama-samang purihin natin ang Diyos. Awit 147 verse 1, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Kaya sama-sama tayong magpuri at umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay,
maghari ka sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagintapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng mga labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng mga labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ami Perez, Associate Pastor ng JRAM Saskatoon at Prince Albert. Ikinagagala ko po na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating lahat
Ako po ay naniniwala na sa ating pagkakaisa at pagtitipon kasama natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa Mateo 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Kaya asahan po natin ang pangako ng Diyos na kanyang tutuparin. Ngayong gabi, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay, patuloy na hinihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, at ilahad mo po sa amin ang iyong kalooban. Alam ko po, O Diyos, na kung wala po kayo sa amin, ay wala po kaming magagawa sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, irangkin po namin ang iyong pagsama ngayong gabi, at patuloy, O God, na ikaw ang siyang maluluwalhati, madadakila, at may tataas sa aming pong kalagitnaan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. So bago po ang lahat, hayaan niyo munang isalaysay ko po sa inyo ang isang kwento na aking nabasa tungkol po sa isang sundalo na laging pinapahiya at kinukutya ng dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang araw, lumapit sa kanya ang kapitan at nais na naman niyang ipahiya ang sundalong ito sa kanyang mga kasamang sundalo. Kaya tinawag niya ang sundalo at ang sabi niya ay, kunin mo ang susi ng sasakyan at iparada mo ang sasakyan dito sa harapan. Ang sabi ng sundalo, hindi po ako marunong mag-drive, kapitan. Ang sabi ng kapitan, humingi ka ng tulong sa Diyos mo. Ipakita mo sa amin na meron talagang Diyos. At dahil ito ay utos ng kanyang nakakataas, kaya naman dali-dali siyang sumunod. Kinuha niyang susi ng sasakyan at ang tanging pinanghahawakan po niya sa panahon na yon ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At bago niya pinaandar at naiparada po ang sasakyan, ay naupo muna siya at nanalangin. Nanalangin ng taimtim. At dahil po sa kanya pong pananalangin, ay napaandar po niya at naiparada po niya ang sasakyan doon mismo sa sabi ng kapitan na paglagyan. At noong bumaba ang sundalo mula sa sasakyan, nakita niya silang lahat ay umiiyak. Kaya naman po siya ay nagtataka at tinanong niya silang lahat, bakit lahat kayo ay umiiyak? Pati ang kapitan ay umiiyak din. Kaya pala sila ay umiiyak dahil sila ay nagulat at namangha doon sa nakita po nila. Pinatunayan ng Diyos na siya ang Diyos na totoo. Una, ang sundalo ay hindi marunong mag-drive. Pangalawa, ang sasakyan pala ay walang makina. Kaya gano'n na lamang ang pagkamangha ng mga naroon nung makita nila ang nangyari. Ang nangyari, ang lahat ng nangyari ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos. At dahil ang sundalong ito ay taimtim na nanalangin, humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Kaya naman po, pinatunayan talaga ng Diyos na ang Diyos ay ang kumikilos sa lahat. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng himala. Ang Diyos ang nagbibigay buhay. Binuhay niya ang sasakyan kahit walang makina. Ang Diyos na nagbibigay karunungan na kahit hindi marunong mag-drive ang sundalo, ipinakita ng Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng to para sa kanyang anak. At sa Diyos, alam naman po natin na ang Diyos ay makapangyarihan at sa Kanya walang imposible. Kaya kaya niyang gawin lahat ng bagay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya masasabi ko na ang Diyos ay kumikilos, lalo kapag tayo ay nananalangin at laging nagtitiwala sa Kanya. Kaya naman, pinamagatan kong ang aking turo ngayong gabi, God is at work, or
ang Diyos ay kumikilos. Sa aklat ng panimula, nakasaad po doon kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. Siya po ay kumikilos mula sa umpisa ng paglilikha hanggang sa kasalukuyan at maging sa ating hinaharap. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin at sa bawat sitwasyon, maging sa ating kapaligiran at kalikasan. Siya ay kumikilos kahapon, ngayon at sa lahat ng panahon. Sa ating panalangin, marami po ang makakapagpatunay na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng pagtugon sa ating panalangin. Kagaya na lamang po sa sinabi niya sa kanyang salita sa aklat po ng John chapter 5 verse 17. Dito po mababasa natin na ang Panginoong Hesus ay hindi tumitigil sa pagpapagaling sa mga may sakit karamdaman, kagaya na lamang po ng isang lalaki na kanyang pinagaling. Dito po sa 1:5:17 ang sinasabi po ng Biblia, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Kaya ang ating pong papag-aralan ay ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. God is at work. At kung tayo po ay naniniwala, sabihin po natin Amen. At patuloy nating ilahad sa ating comment section ang mga ginawa ng Diyos or ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Ano nga ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Pwede mong i-share dyan sa ating comment section at pwede po nating gawing testimony ang mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya babasahin ko po ang nakasaad sa Philippians chapter 1 verse 6 says, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Sa English po, ang sabi po, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So dito po, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Dito po, bibigyan ko po kayo ng 3 bagay na nais kong bigyan ng pansin. Unang-una, ang Diyos ay patuloy na kumikilos para sa ating kabutihan. Ang sabi po ni Pablo, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong pinasimulang mabuti sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Psalms 8, verse 4, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ano nga siya? Nasukat mong kalingain. Ano nga ba tayo, mga kapatid? Tayo na likas na makasalanan at maging ang ating taglay na kabutihan ay maihahalin tulad lamang sa isang maruming basahan sa kanyang harapan. Subalit, ang Diyos ay mapagmahal. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya naman po, ang sinasabi po ng Biblia sa aklat po ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago pa man tayo isilang sa mundong ito, may plano na ang Diyos sa buhay nating lahat. At hindi tumitigil ang Panginoon sa kanyang pagkilos para maisakatuparan ang plano niya sa atin. Ang sabi po ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ito po ang aking testimony kung paano po na ang Diyos ay napatunayan kong kumikilos sa aking buhay. Matatandaan ko noong ako ay elementary pa lamang, may pumuntang babaeng pastor sa bahay namin at doon nangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko alam sa oras din na yon, nasabi ko sa sarili ko, balang araw, gusto kong maging katulad niya. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun, pero iyon yung nasa puso ko. Hanggang sa ako ay nag-high school at naisantabi ang hangarin na yun. Noong natapos ako ng high school, sabi ko,
gusto ko makatapos ng pag-aaral at ang nais ko ay makatapos ng chemical engineering. Pero dahil sa kakulangan ng pinansyal, ay hindi po yun natupad. Kaya sa madaling salita, umantong po ako sa pagtuturo, bagay na pinakaayaw ko sa lahat. Pero ang Panginoon ay kumikilos na pala sa buhay ko noong panahon na yun without knowing. So pagkatapos ko ng college, doon pa lang ako nagkaroon ng boyfriend dahil sinabi ko sa sarili ko na hindi ako makikipag-boyfriend hanggat hindi ako tapos sa pag-aaral. Pagkatapos ng college, nagturo lamang po ako ng 1 taon at iniwan ko ang aking profesyon at maging ang kasintahan. Ako ay nakipagsapalaran sa Singapore at nagtrabaho doon bilang isang domestic helper. Ako po ay nagtagal ng 4 na taon doon. At pagkatapos ng 4 na taon, ang plano ko noon ay magpakasal na 1 buwan bago matapos ang aking kontrata para umuwi sana na magpakasal. Nabalitaan ko na may kinakasama na pala ang aking ang nasabing boyfriend. Bagamat malungkot ang pangyayari ito, pero ang buwan din na yon, biglang dumating ang aking visa papuntang Canada. Kaya masasabi ko na ito ay gawa lahat ng Panginoon dahil may inilaan pala ang Diyos na mas maganda at mas mabuti para sa akin. Ayaw ko maging teacher, pero ito pala ang nais ng Diyos para magamit ko ito para magturo ng kanyang salita. Ayaw ko rin noon sa aking napangasawa, pero buti na lang kumilos siya sa buhay ko at binago niya ang puso ko. Binigyan niya ako ng napakabait na asawa. Purihin ang Panginoon. Buti na lang, hindi binigay ng Diyos ang gusto ko. Dahil kung hindi, di ko alam kung ano ang naging buhay ko ngayon. Salamat sa kanyang pagkilos sa aking buhay. At hanggang ngayon, nararanasan ko pa rin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. At alam ko na kung kumikilos ang Diyos sa aking buhay, I believe na ang Diyos ay kumikilos din sa inyong mga buhay. Pangalawa po na bibigyan ko ng pansin, ang Diyos ay patuloy na kumikilos ng dahil sa kanyang pangako. Kaya sabi po, being confident of this, that He who began a good work in you will bring it to completion or will carry it on to completion o ang kanyang lulubusin. So, ito po yung pangako niya na kanyang tatapusin ang kanyang inumpisahan sa buhay po natin na magagandang bagay. Kaya, here we can see the character of God. God is a God of promise, and when He promised, He fulfills it. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Maging sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang tutuparin o kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa hanggat hindi niya naipapatupad ang kanyang pangako sa atin. Maaaring sa isip natin, masasabi natin, hindi ko naman nakikita o nararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Pero nakikita man natin o hindi ang pagkilos ng Diyos. Tiyak na tiyak ko na ang Panginoon ang siyang kumikilos maging sa oras na ito. Kaya, kung may pinangako ang Panginoon sa inyo, alam ko na ang Panginoon ay kanyang tutuparin. At ang pangako na yan, ang ating panghahawakan. Let us watch the Lord perform the things that He promised to each one of us. Just be patient and let us continually believe na ang Panginoon ay kumikilos kahit hindi po natin nakikita. Pangatlo po, ang Diyos ay patuloy na kumikilos ayon sa kanyang itinakdang panahon. He who began a good work in us will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Hanggang sa
hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus. God set the time in His hand. Ang pagkilos ng Diyos ay walang katapusan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, siya ay patuloy na kikilos at gagawa ng mga bagay na magbibigay kalwalatian sa kanyang dakilang pangalan. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating oras at panahon, kundi sa kanyang itinakdang panahon. Halimbawa, sa John chapter 11, ito po yung story po ni Lazarus na binuhay ng ating pong Panginoon. Dito makikita po natin kung paano na siya ay kumilos sa buhay ni Lazarus. Alam naman po natin ang kwento ni Lazarus. Siya po ay nagkasakit at nabalitaan po ni Jesus. Hindi po niya pinuntahan agad si Lazarus upang pagalingin ang kanyang kaibigan. Sa halip, si Jesus po ay naghintay pa ng mga ilang araw hanggang sa namatay na lang si Lazarus. Siguro, sabihin natin kung kumilos sana si Jesus ng mas maagang panahon, hindi sana namatay si Lazarus dahil kayang pagalingin ng ating Panginoon. Tama po. Ang mga tao, nakita na nila kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Pero ang mga tao ay hindi pa nila natunghayan o hindi pa nila nakita ang pagkilos ni Jesus sa isang patay na 4 na araw nang nakahimlay sa libingan. Subalit ginawa niya ito upang patunayan sa kanila na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang para sa mga patay, kundi pati rin sa mga buhay. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng muling magpagkabuhay at ang buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya wag nating sabihin hindi ko nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Natitiyak ko ang Diyos ay kumikilos. Kung tahimik man ang Diyos, alam ko, kumikilos pa rin ang ating pong Panginoon. Ano ang dapat po nating gawin? Magtiwala sa Kanya. Ang Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kaya makita po natin, all things work together for good for those who love the Lord. Kaya masama man ang nakikita natin sa ating pong paligid, masama man ang nangyayari sa ating buhay, hindi man maganda ang nakikita po natin sa ating kapaligiran. Subalit alam ko po na ang Diyos merong plano kung bakit niya hinahayaan ang mga bagay na ito na nangyayari sa ating pong kapaligiran. Pero hindi po yun nangangahulugan na hindi po kumikilos ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Amen. God is able to do beyond what we can think and imagine. Beyond what we can think and imagine, kayang-kayang gawin ng ating pong Panginoon lahat ng mga bagay na ito. Amen po. Pangalawa po na dapat po natin gawin, manalangin po tayo. Dahil sa pananalangin, alam ko po na kikilos ang Diyos dahil sa ating pong pananalangin. God is a God who hears all our prayers. Ang sabi po ng Daniel chapter 10, verse 12, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, pagkat mula nang ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ang iyong panalangin. Kung tayo po ay mananalangin at ang puso natin, ang isipan po natin ay naroon sa ating pong Panginoon, tiyak na biringgin ng Diyos ang ating pong panalangin. At dahil dinidinig ng Diyos ang ating pong panalangin, ang Panginoon ang mismong kikilos sa ating sitwasyon at sa ating kalagayan, maging sa ating
mga buhay. Ang sabi po ni Hudson Taylor, babasahin ko po, if you are praying about it, God is working on it. God is making things happen for you. Even when you don't see it, even when you can't feel it, even if it's not evident, God is working on your prayers. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. God changes caterpillars into butterflies, sand into pearls, and coal into diamonds by using time and pressure. He's working on you too. You are where God wants you to be at this very moment. If every experience is part of His divine plan, in our waiting, God is working. God's work done in God's way will never lack God's supply. Praise the Lord. Kaya, huwag po tayong magduda na ang Diyos ay hindi kumikilos. Sigurado po na ang Panginoon natin ay buhay na buhay, gising na gising, at kumikilos sa bawat minuto, bawat segundo ng ating mga buhay. Pangatlo po na dapat po natin gawin, magpasakop at sumunod sa kanyang kalooban dahil batid ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. Magpasakop po tayo. Hindi po ang kalooban po natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti nating lahat. Alam ko po, may kanya-kanya po tayong hangarin, may kanya-kanya po tayong ambisyon sa buhay, may kanya-kanya po tayong mga dinidesire sa ating mga puso. Pero kung tayo'y magtiwala, manalangin at magpasakop, sumunod sa kanyang kalooban, alam ko po na mabuti ang kahihinatnan ng ating mga buhay. Sa kabila ng mga nararanasan po nating mga pagsubok, mabuti pa rin ang hangad ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu, dahil kayo ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat sa mga anak mo na siyang nakinig ng iyong salita. At bayaan mo nga po, Panginoon, na ang bawat salita na aming po narinig ay nakapagbigay po sa amin ng katuruan upang patuloy na ang aming pong pananampalataya sa inyo ay lalo pang lumago. Hayaan mo ng iyong salita na aming pong narinig ay maging instrumento para kami po ay patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban. O Diyos, salamat dahil kayo ay kumikilos ngayon, bukas at magpakailanman. At dahil alam po namin na hindi niyo po kami pinababayaan, payapa po ang aming kalooban. Payapa po ang bawat isa sa amin na kahit anong mangyari, God is at work in our lives. God is working in our lives no matter what. Salamat, Panginoon, at patuloy na samahan niyo po kami hanggang matapos ang prayer line na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Tayo po ay makiisa din po sa panalangin na ihatid po sa atin ng ating mga kapatiran po sa Praise Albert at maging dito po sa Jeram, Saskatoon. Hello po, musta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Genevieve Bangaw from Jeram, Prince Albert. Bago po tayo manalangin, nais ko pong magbigay ng testimony sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa akin, lalong-lalo na ngayon sa sitwasyon natin.
Lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw na proteksyon niya sa akin, lalong-lalo na sa aking trabaho. Araw-araw po kasi nakakasalamuha mo iba't ibang tao, so minsan nakakatakot din. Dahil nga sa pandemic sitwasyon natin, di mo alam if infected kaharap mo, pero purihin po ang Diyos kasi andun lagi ang kanyang divine protection. So lubos-lubos po ang aking pasasalamat sa araw-araw niyang pag-iingat sa akin. So sa kanya po ang papuri at pasasalamat. So patuloy po tayo sa presensya ng Diyos at tayo po ay manalangin at hingin ang kanyang banal na protection. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Tunay nga po na dakila ang iyong katapatan sa aming buhay. Despite of our unfaithfulness, you remain faithful unto us. Thank you, Lord. And Lord, bago po kami lumapit sa iyong trono ng biyaya, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo at sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin, sinasadya man o di sinasadya. Patawad po, Panginoon, at linisin mo po kami para maging kalugod-lugod kami na lalapit sa iyong banal na trono ng biyaya. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for your forgiveness, and sa mga sandaling nito, malaya na po kaming makalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon. At sa sandali din ito, Panginoon, kami po ay naninikluhod sa iyo, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Hinihingi po namin na patuloy mo nga pong lukuban ng iyong makapangyarihan dugo ang aming bansang Pilipinas at ilayo sa anumang sakuna, lalong-lalo na sa COVID virus na to, Panginoon. At ganun din po ang bansang Canada. Patuloy ugad na ingatan mo ang dalawang bansang ito, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo po, Panginoon. At ganun din po sa lahat ng mga frontliners, first responders, at sa lahat ng mga taong kinahaharap ang COVID-19 virus na ito, at sa lahat ng mga taong nakatutok sa paghahanap ng lunas sa coronavirus na ito. Patuloy po na ingatan mo sila, ilayo mo sa anumang kapahamakan. Hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong banal na protection ay mapasa kanila sa araw-araw na pakikipaglaban nila. Ganin din po sa mga kapatiran namin sa panampalataya sa ang sulok ng mundo at sa mga mahal namin sa buhay. Patuloy ugad na ingatan mo sila. Continue to cover them with the most precious blood of Father God, and let thy divine protection be upon them always. Salamat po, Panginoon, at alam mo po namin na hindi mo sila pababayaan or iiwan, as you promise in Hebrews 13:5 at sa Deuteronomy 13:6. Salamat po, Panginoon, at tanggapin mo ang pinakataas na naming papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. God bless everyone and stay safe. Kaya natin to sa tulong ng ating Diyos. Amen. Magandang gabi, Jerang family. Nais ko po magpatotoo tungkol sa himalang ginawa ng Diyos sa buhay ng tatay ko, kung paano po siya iniligtas at pinagaling ng Diyos. Siya po ay may Parkinson's disease na isang progresong sakit sa nervous system na nakakapagdulot ng panginginig ng mga kamay, paninigas ng mga laman, at pagbagal at pagbulol sa pagsasalita. Bago po siya nagkasakit, isa po siyang pre-believer, at mahigit 20 years po namin ipinagdadasal ang kanyang kaligtasan at tanggapin niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. At sa taong 2015, na-diagnose po siyang may Parkinson's disease. Ito po ay naging daan upang makilala niya ang Panginoong Hesus at lalo pa pong lumalim ang pananampalataya niya sa Diyos habang nagpoprogreso ang kanyang sakit. Sa kalagitnaan ng kanyang karamdaman,
siya din po ay nakaranas na magkaroon ng bukol sa bato. Ang aking pamilya, kasama po ang aming mga kapatiran sa church, ay nagkaisa sa panalangin para sa kanyang kagalingan. Sa araw po ng kanyang check-up, sinabi ng doktor na hindi daw cancerous ang kanyang bukol, ayon sa resulta ng mga tests na ginawa sa kanya. Kahit po malayo po siya sa akin, ako po ay panatag at puno ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay ang ating dakilang manggagamot. Mga kapatid, ini-invite ko po kayo na tayo po ay magkaisa sa isang panalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, isinusuko po namin muli ang buhay namin sa inyo. Nalalaman mo po, higit kanino man, ang karamdaman at pasanin na nararanasan ng aking mga kapatid. Panginoong Hesus, naniniwala po kami na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas sa kamatayan ng kasalanan at gumaling sa aming mga karamdaman sa pamagitan ng inyong banal na dugo. Idinideklara po namin na pinagaling niyo na nga po ang bawat isa, hindi lamang po ang aming pisikal na katawan, gayon din po ang aming espiritual na buhay. Maaari po ang iba sa amin ay may takot sa aming mga puso nang dahil po sa kasalukuyang pandemya. Kami po ay naniniwala na inalis na nga po ninyo ang anumang takot sa aming mga puso at isipan at pinalitan nyo na nga po ito ng galak at kapayapaan na nagmumula sa inyo. At sa aming mga kapatiran at kapamilya na nakakaranas ng sakit na ito, sila nga po ay inyong pinagaling na at pagkalooban niyo po sila ng kalakasan upang makabangon po sila sa banig ng karamdamang ito. Nananalig din po kami, O Diyos, na pinagaling niyo na nga po ang bawat parte ng mundong ito na apektado ng COVID-19 pandemic at pinahinto na nga po ninyo ang paglaganap ng sakit na ito. Heal our land and protect us, O Lord. Binabalik po namin ang lahat ng papurit pasasalamat na tayong sa iyo lamang, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang maluwalhating gabi po sa ating lahat, mga kapwa ko, lingkod ng Diyos. Sa gabi po na ito ay samahan niyo po ako sa aking pananalangin at itataas po natin sa Diyos ang kaligtasan ng mga taong hindi pa nakakakilala at gayon din naman ang kanyang provisyon o kanyang pagsusupply sa lahat ng ating mga pangangailangan. Alam natin na ang Diyos lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga po sa aklat ng Pilipos 4:19 ay ganito po ang sinasabi. Ang sabi po niya ay buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at alam po natin na hindi po tayo bibiguin ng Diyos sa ating mga panalangin kung ito po ay magmumula sa ating mga puso. At alam natin na ang pananampalataya natin ang nakakapagpakilos sa kanyang mga kamay upang idulot niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at tayo po'y manalangin. O Diyos, Ama naming dakila, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus, at sa patnubay po ng banal na Espiritu sa gabi na ito, kami ay lumalapit sa inyo, O God, at humihingi ng inyong awa at habag. Diyos, alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa ano pa mang bagay. Ngunit dahil sa iyong awa at habag sa bawat isa sa amin, kami ay nakakalapit sa trono ng iyong biyaya. Marami po salamat sa iyong pag-ibig na patuloy na ibinubuhos mo sa buhay ng bawat isa at sa aming mga puso. Sa gabi po na ito, itinataas namin sa inyo ang pangangailangan ng bawat Panginoon inyong mga lingkod, O Diyos, sa bawat tao na nanonood ngayong gabi, O God, ng prayer line na ito, ng service na ito, O Diyos. Dalangin namin na patuloy, O God, na pasaganain niyo ang inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa lahat ng aspeto, Panginoon. Ito man ay material, financial man, O Diyos, relasyon man ito sa pamilya,
sa kapatid, sa asawa, anumang uri ng relasyon, anumang uri, Panginoon, na aming pangangailangan, O Diyos, lalong-lalo na sa pagpapalang espiritual. Ngayong gabi, dalangin namin na paapawin niyo po sa buhay ng bawat isa ang inyong masaganang pagpapala. O God, nawa maranasan namin, Panginoon, ang mga pangako mo, O Diyos, sa aming mga buhay, na ikaw lamang ang aming maaasahan pagdating sa mga bagay na ito. O God, I pray, Panginoon, na pagpalaan niyo ang bawat isa at patuloy, O God, gayon din dalangin namin ang mga tao, O Diyos, na apektado, Panginoon, ng COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo. Yung kanilang mga pangangailangan, O God, lalo na mga nawalan ng trabaho. Lord, dalangin namin na patunayan niyo sa kanila na kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, maging sa langit at sa lupa. At walang imposible sa inyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay kaya niyong isupply sa aming lahat. Gayun din, Ama, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat tao sa anumang sulok ng daigdig, O Diyos. Lord, dalangin namin na patuloy na magpadala kayo ng marami pang mga manggagawa sa iba't ibang sulok ng mundo na magbabahagi ng inyong pag-ibig sa bawat tao na hindi pa nakakakilala. Dalangin namin na patuloy ang iyong Santong Espiritu ang ibuhos mo sa lahat ng kinapal, O God, sa lahat ng tao upang sa gayon ay maranasan nila ang iyong masaganang pag-ibig. At gayon din, makamtan nila ang kaligtasan na tanging sa inyo lamang nagmumula. Maging, Panginoon, ang mga tao na hindi naniniwala na kayo ay patuloy na kumikilos, na kayo ay nag-i-exist pa, Panginoon, dalangin namin ang iyong awat habag sa kanilang lahat. Lord, kayo po ang gumawa ng himala sa inyong sariling kapangyarihan at kakayahan, O Diyos, ay maranasan at makita nila na ang inyong mga kamay ay patuloy na kumikilos sa lahat ng tao. O Diyos, maraming pong salamat at dalangin ko rin na ang bawat isa ay maranasan ng kapayapaan sa kabila ng pandemic na aming nararanasan. O God, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating pong pangwakas na panalangin, babasahin ko lamang po ang isang verse sa Bible na mula sa 1 Thessalonians chapter 4 o chapter 3 verse 12 hanggang 13.
Ang sinasabi po niya rito, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob sa gayon kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, ang sinasabi po dito, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. God bless us all and may you continue to rest in the presence of the Almighty God as we enjoy His presence and His love in our lives. Amen. Magandang gabi po. At patuloy na inaanyayahan ko muli kayo na samahan po kami sa aming pong prayer line sa araw po ng Lunes, Martes, Huwebes at saka Biyernes. Alas 7 po ng gabi, kaya abangan po natin lagi upang tayo po ay patuloy na mapunan ng salita po ng Diyos. At huwag din po natin kaligtaan ang ating pong midweek service na patuloy na ating pong suportahan at nawa ang Panginoon ay patuloy na huhubugin tayo sa ating pong pananampalataya kung tayo po ay laging nakikinig ng salita po ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of the Lord. Kaya muli inaanyayahan po namin kayo tuwing araw ng linggo din po, na araw ng worship service, let us join together and let us worship the Lord online. And I believe that this is one way for us to grow more in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. God bless us all.